Yes. Hello mga kamudang. Good morning, good afternoon, and good evening. Tambay muna tayo. Tambay muna at makinig. Makinig ng makinig. Hello mga kamudang, kung saan man lupalop kayo ng bansa natin, ng ating mundo, ay mag-iingat po tayo. Ha? Always pray at night. Lagi po mag-iingat. At huwag laging pababayaan ang sarili. Mag-iingat dahil may mga mahal pa kayo sa buhay na nag-aantay sa inyong lungga. Kung saan mang lupalok ng ating bansa kayo naninirahan. Kaya kapit lang mga kamudang, sir at ma'am. Okay, makinig Meron tayong meron tayong babasahin. And again, may babasahin tayo ngayon. Medyo seryoso 'to. Kaya kaya dapat ihanda nyo ang inyong mga komento at ang inyong mga pananaw sa bawat bawat kwento na ibabahagi ko sa inyo. Alam nyo ba? Hindi. Ganito yon. Umpisahan natin ng seryoso. Okay? Dear Mudang. Mudang seryoso nga saglit. Mudang itago nyo naman po ako sa pangalang Tekla. Ako po ay isang may bahay. Ang aking asawa po ay isang OFW. Lagi ko po kinasasabikan ang kanyang pag-uwi, kanyang pagbakasyon. Alam niyo po, kami wala pang anak. Madalas, naiinis ako sa sarili ko kasi lagi ko siyang pinaghihinalaan. Laging naku-curious ako sa lahat ng bagay. Lagi akong nagsiselos sa maliit na bagay, sa maliit na pagkakataon na hindi niya lang masagot ang aking tawag kung ano-ano nang umiikot sa aking mga isip. Sa kabila nun, inaaway ko siya kasi sobrang namimiss ko na siya. Gusto ko nang pansinin niya ako. Kaso lang, yun ang ugat ng aming madalas na pag-aaway. Hindi niya nagigets. Hindi niya nagigets kung ano yung nararamdaman ko. Namimiss ko yung kanyang init ng yakap. Init ng halik. Init ng mali. Gosh. Madalas talaga na pag-aawayan namin ang mga maliliit na bagay na ako rin naman ang nagsisimula na sa kadalasan na nahihiya ako sa sarili ko. Naawa ako sa kanya kasi nagtatrabaho siya. Malayo siya sa akin. Alam kong nagtatrabaho siya para lang sa aming kinabukasan. Pero hindi ko maano, madam, hindi ko masabi. Madam, tulong, madam.
Anong dapat kong gawin para masabi ko sa kanya na kaya ako naiinis kasi nami-miss ko na siya. Nami-miss ko na yung bawat indayog ng kanyang pagmamahal sa akin. Nahihiya ako kasi nahihiya ako. Alam niyo po, wala pa kaming anak. Gusto ko na magkaanak pero lagi siyang naalis. Hindi ko siya mapigilan kasi alam ko na para sa kinabukasan namin yun, hindi kami pinagkakalooban ni Lord ng isang supling. Pero sa bawat panahon na wala siya sa akin, yung yung inis ko sa sarili ko na bakit ganon, bakit ganyan, pati si Lord, pati si Lord, pati si Lord, sinisisi ko na. Kung pwede lang, awayin ako ni Lord, nabatukan niya ako, na ganyan ang lagi kong iniisip. Lord, ay Mudang, pakibatukan naman ako. Pakibatukan naman ako ng mga isang salita. O 2, 3, 4, at marami. Nabigyan niyo ako ng sapat na pamamaraan. Kung ano ba dapat kong gawin para hindi na kami mag-away. Natatakot po ako na hiwalayan niya ako. Na maghanap siya ng iba. Dahil nai-insecure din ako kasi ako po'y majubis. Majubis po ako. Nai-insecure po ako sa bawat pag-score ko ng Facebook. Nakikita ko yung mga nagla-like sa kanyang Facebook na mga sexy. Mudang, pakibatukan ako. Please. Ano po dapat kong gawin? Parang awa mo na. Wakas. Ay, nako. Medyo mabigat, di ba? Medyo nadala ako sa mga kwento ni Tikla. Ay, Mudang Tikla. Oh my God. Ang bigat ng iyong pasanin sa buhay. Bakit ganyan ka? Kung pwede lang talaga. Hindi lang batok, sipa, suntok at tadyak ang gagawin ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Nakakaloka ka, Tikla. You're so annoying. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin nun? Nakakairita ka, babaita ka. Naku naman. Be confident of yourself. Tsaka, laging tatandaan na si Lord, si Papa G, ay laging nandyan sa tabi natin. Lagi kang magpipray na maging maganda lagi ang inyong pagsasama. Tandaan mo yan. At syempre, yung tiwala mo sa asawa mo. Kung ganyan ka ng ganyan, edi lagi pagsisimula ng away nyo na ikaw naman mismo ang nagsabi, di ba? Lagi pagsisimula ng away nyo, maiirita yung jowers mo. Tapos, may sipon, si Mudang, sorry. tapos, maiirita siya. Tapos maghahanap yan ng kalinga sa iba. O iyan, di ba? Batok na yan sa iyo. Maghihingi ng kalinga yan. Maghahanap yan. Alam mo naman, ang ating mga ibang Mudangs, mapagkalinga. Dahil ramdam nila kung gaano kahirap, gaano kasakit ng pakiramdam na nangungulila din. Nangungulila na nga siya sa iyo. Tapos,
Nakakairita ka pa. My gosh, Tekla. Ay, oh my gosh. Ang bigat. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap ng pakiramdam. Hindi lumalabas sa bunganga ko yung mga sasabihin ko sa'yo. Kaloka ka? Ay nako. Ay nako mga viewers sa ating mga tagapakinig, pakitadyakan nga ang ating si Tekla, pakikaltukan din, no? Ako'y hindi na lumalabas yung aking mga komento sa kanyang hanas sa buhay. Hindi hindi alam mo Tekla, hindi tingnan mo hindi lumalabas sa aking bunganga. Hindi paraan, hindi pamantayan ang pagiging majubis mo or what. Ang pamantayan is ang pagmamahal at tiwala mo sa asawa mo. Yun lang. Para pagbalik niya, sabik at pagmamahal ang ibibigay niya sa'yo. At syempre, ikaw din. Tanging pag-pray lang, laging si Lord, si Papa G ang laging nasa gitna nyo. Kaya, please lang, manahimik ka na. Okay, mga viewers, nating mga listeners, thank you, thank you very much. Magbigay tayo ng komento kay Tekla, ha? Thank you for listening, thank you sa pagtambay. At pakibigwasan nga ang ating Tekla dyan na laking hanas sa buhay. My gosh, naku talaga naman. Okay, thank you for listening. Thank you. I love you all.